Sarap. Uy, Chare! Uy, nagtrabaho siya ng Sabado-Linggo. Uy, yan yung ginagawa niya. Yeah. Uy. Oh, Sami Chare. Doon mana. Saturday, Sunday work. Saturday, Sunday work. What time finish today? 6 o'clock. Oh my God. Yung ginagawa niya, guys. Yung company namin, ito yung aluminum. So, yan yung aluminum, guys. Mainit po yan. Tinutunaw namin yung ano dyan, aluminum. So, yan yung mga tinatrabaho namin minsan, makina. Dati nandito ako, ngayon napakadami na namin kaya hindi na ako pumapwesto dito. Yan yung gamit namin tabo. Isipin nyo, guys, almost 13 years na tayo rito, magta 13 years na sa susunod na taon. Medyo siyempre nauumay din tayo, nagsasawa na rin tayo sa sulok ng factory namin na to. Ito yung pwesto ko, ito ako nagmamolde, ayun na molde namin. So bukas itutuloy ito dahil pag naubusan ng oras, yung mga Koreano ayaw nilang mag-overtime, hindi kami nagbubuhos lahat. So ayan, madilim. Ayun yung lutuan namin, guys, diyan namin niluluto yung tanso na napakainit. Ayun yung trabaho ni Kabulol. Sa loob ng 13 years na pagtiyagaan natin dito. Yung sulok, 4 na sulok ng aming factory. Yan po siya. Sobrang lamig. Guys, ipapakita ko sa inyo pag isang EPS worker dito sa South Korea, ayan po yung ayan po yung kalagayan ng sitwasyon kapag nagsasampay kayo. So dikit-dikit. So sa kabilang factory yan. So hindi ko alam kung Bangladesh yung mga nandito. So diyan ang paraan namin o nila sa pagpapatuyo ng damit. Pero sa amin hindi na uubra dahil napakalamig kasi talaga. So titigas yung damit pag nasa labas. So yan, guys, malapit na po yung Kapaskuhan. Dito muna tayo upo sa labas ng aming factory. So malapit na po yung Kapaskuhan. O marami sa inyo yung mga bagong dating dito na homesick na. Lalo-lalo na sa may mga iniwang mga maliliit na bata, yung mga edad 1 year old o 2 years old. Saan madilim yung kuha natin yan. So kumusta na? Marami sa inyo na parang gusto nang umuwi o marami sa inyo rin na sa tuwing may mga special occasion sa Pinas, fiesta, birthday, Pasko, bagong taon, gustong umuwi at magbakasyon, hindi ba? Alam ko, maraming ganyan sa atin. Pero pag isa kang OFW, particular na pag malayo ka talaga dito sa pamilya, lalo na sa South Korea, kahit saan man bansa, may mga kababayan o mga ibang employer tayo na iba sa atin hindi po pinapahintulutan na umuwi. Hanggat wala ka pang 1 taon o hindi ka pa nakakaabot ng 3 years. May mga ganitong sitwasyon na nangyayari dito sa South Korea. Maliban na lang kung mabait talaga yung company po ninyo, yung amo po ninyo. Mahirap umuwi. But then again, guys, ano ba yung topic natin sa araw na to? So, napaganda yung ibabahagi ko po sa inyo. Alam niyo ba sa mga kababayan natin, ilalagay ko yung mga pictures ng mga kababayan natin na nakakaalis na papunta po rito sa South Korea. Alam naman natin, alam ko rin na hindi naman po lingid sa kaalaman po ninyo na medyo mabagal ang proseso yung pag-select sa mga kababayan. But it doesn't mean na hindi po nakakaalis o walang nakakaalis. Every deployment po ng DMW na mga kababayan natin, ng mga kalalakihan, laging may mga kasamang Yodya. Minsan mas tawag dito, puro Yodya yung nase-select. Kumbaga sa batch na yun, parang mas marami yung babae. Yung mga nakikita ko Pero karamihan kasi, alam nyo rin na lalaki talaga yung pinaka-fast moving ba, kumbaga sa mas mabilis silang makalis. Itong ibabahagi natin, guys, napanood ko po to sa video. So,
nasusundan ko po siya, napanood ko siya sa TikTok. So, isa po siyang babae na dati nanggaling dito, nakalis na siya, hindi niya natapos yung kontrata niya. And then, nabuntis siya, dahil may asawa siya rito, nabuntis siya, ibig sabihin, dalawa silang EPS worker nung asawa niya. So, yun nga, nabuntis siya, umuwi siya, dapat babalik siya dahil sa sincere niya, pero na-delay gawa ng nabuntis nga po siya. So, hindi nakapaghintay yung company niya na kukuha sa kanya, kaya hindi na totoo, na-cancel na po yung kanyang sincere. So, sa madaling salita, nag-exam siya, 2022 yata. Nag-exam siya ng 2022. 2022 ba? If I'm not mistaken, 2023. So, basta isang taon na lang yung may expired na yung roster niya. So, nawalan na siya ng gana na mag-check sa tuwing may massive selection kung masiselect pa o hindi. So, in short, talagang nawalan na siya ng interest. And then, isang araw, ngayong taon lang to, 2024, nag-check siya ulit sa kanyang EPS account. Nabigla siya dahil na-select siya sa massive selection. So, almost 1 month lang po yung transition ng mga pangyayari at nandito na po siya sa South Korea, nakapag-flight na po siya. So, ang ganda na nangyari sa buhay niya. Kung napagsaraduan man siya ng pintuan sa sincere, may magbubukas pang iba. Ibig sabihin, nag-take siya ng exam, nakapasa siya, yung kababayan nating babae. Kaya guys, sa mga kababayan na mga aspirant po dyan, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hindi man babae, lalaki man, nakailang take ka man, deserve natin lahat ng second chance, third chance, o ilang chance man yan. Basta, alam nyo, pag gumalaw talaga yung nasa taas, grabe talaga. Bulo naman. Ibig sabihin, mas maganda po yung plano ng nasa taas kaysa sa mga plano natin sa buhay. Kaya, kayo mawalan ng pag-asa, don't give up. Kaya natin yan, kaya nyo yan. So, speaking of South Korea, guys, alam natin, napakalaki ng sahod, di ba? Malaki yung sahod, maganda yung bansa, siyempre, may snow. And then, higit sa lahat, ito yung bansa na makakapagtupad o makakapagbigay ng mga pangarap nyo dahil sa laki ng sahod dito. Pero ngunit, alam ko rin naman siguro, kilala nyo naman sina Tyron, Jerome Show, AJ Partners, sino pa ba yung mga vlogger dito? Si Sense Vlog, yung kababayan natin na Kapampangan na umuwi. Sino pa? Marami pa mga EPS worker. Yung go. So, nasa kabila silang factory. So, EPS worker na nagtatrabaho rito, ang ganda ng buhay nila, marami sumusubaybay sa kanila. Yung iba, si Tatay Ron, talagang ang laki ng tulong niya sa iba dahil yung mga napupulot niya sa basuraan, naipapadala niya. Tapos bukod pa doon, kumikita rin siya ng napakalaking halaga. Talagang maraming naiinggit sa trabaho niya, si Tatay Ron TV sa lugar niya. Dahil napakaganda nung napasukan niya kahit mga kabasura ang tawag niya dahil basura na lahat, araw-araw ang nakikita niya. So maraming naiinggit talaga ako man, gusto kong mapunta doon dahil yung mga napupulot nakikita mo doon, pwede kong ipadala sa Pinas, mapapakinabangan pa at pwedeng ipamigay din at the same time, di ba? So pangalawa si Brother Jerome Show, malaki na rin yung sahod niya, tsaka ang ganda rin ng trabaho niya, na napunta yata siya sa welder. Dahil pwede niyang i-apply yun pag uwi niya sa Pilipinas, yung welder na yun, di ba? Hindi lahat nabibiyayaan ng ganun dahil kung nagpunta ka rito na wala kang knowledge dun sa welder na napasukan mo, dun matututo ka. Kasi sa araw-araw na gagawin mo, natatrabahuin mo at ilang years, lahat ng klaseng diskarte matututunan mo dahil tuturuan ka. So, may i-apply mo yun. Unlike po sa company namin, wala namang moldingan sa Pilipinas. So, masasabi ko rin na parang, hindi ko rin may apply ito kahit gusto ko mang gawin to sa Pilipinas. Yung mga nagtatrabaho sa furniture, si AJ Partners, yung trabaho niya rin. So, hindi ako masyadong maalam dun sa kanya. Wala akong masyadong update kung ano yung trabaho ni Brother AJ Partners. So, well, bakit ko ba sinasabi to? Despite sa napakalaki ng sahod nila. Pero, bakit nila piniling umuwi at hindi tinapos yung kontrata nila? Diba? Hindi tinapos ni Tatay Ron yung kontrata niya. At hindi rin tinapos ni Jerome Show yung kontrata niya. Tsaka ni Sense Vlog, kung kilala nyo sila. I-search nyo sila, makikita nyo kung ano yung naging istorya ng buhay nila. Hindi nila tinapos yung kontrata nila, despite sa napakalaki ng sahod. At tawag dito, yung tatrabahuhin nila doon na 7 digits, mahirap makita sa Pilipinas o kitain sa Pilipinas. Pero bakit still nag-decide sila na mag-for good at iwan ang buhay nila na may sahod na 7 digits dito sa South Korea at pinili na lang
mag-for good kasama ang pamilya sa Pilipinas. Di ba minsan napapaisip din tayo, di ba? Sa mga followers niya, sa followers nila. So sa tingin niyo, sa palagay niyo, ano po yung dahilan? So ako, ang nakikita ko dyan, magkakaiba man kami ng mga pinagdaanan sa buhay, pero higit sa lahat, pamilya. Pamilya po talaga ang pinaka-main reason kung bakit pinili po nilang mag-for good at umuwi despite sa napakalaki ng sahod nila rito na ang daming mga kababayan natin na pinapangarap na makapagtrabaho rito para lang matupad yung pangarap nila at mayangat sa kahirapan ng pamilya at kabuhayan nila. So, pamilya ang pinaka-main reason nila. Kasi alam nyo guys, bukod sa pamilya, ang pinakapangunahing dahilan dito bakit mas pinipili nila dahil iba talaga yung mararanasan yung lungkot dito pag nandito kayo. Kita nyo naman guys dito sa lugar namin. Araw na linggo, puro factory, wala ka maririnig na ingay. Hindi wala ka makikita naglalakad sa daan, nagiinuman o nagbibidyoke o ano. Talagang as is, kung ano yung nakikita nyo ngayon, ganun at ganun yan. Sobrang tahimik guys. CCTV lang yung mga tanging pinaka-secure na mga employer nila, employer o may-ari ng mga company rito dahil walang maghihimasok na maglalakas loob na pasukin yung mga magnanakaw dito kahit gaano katahimik, walang papasok dahil nakikita nila bawat galaw o bawat anong nangyayari sa kapaligiran ng kanilang factory. Ganyan sila ka-high-tech. So napakalungkot dito guys. Sinasabi ko na lahat po, paulit-ulit po sa inyo. Tulad ngayon, magpapasko, parang nararamdaman din natin yung gusto natin makasama yung pamilya, lalo na ako sa tagal ko na rito, magka 13 years na ako. Ang hirap. Pero sa katayuan ko talagang siguro hindi pa talaga kailangan na umuwi ako ng Pilipinas. Dahil marami rin tayong sinusuportahan, marami tayong tinutulungan at nagpapaaral tayo ng college. Pinagpapasa Diyos ko na lang. So dadating din yung time na alam ko kapag kailangan ko nang umuwi, yun na yung call time ko para umuwi. Hanggat nandito pa ako, ibig sabihin, kailangan ko pang ng ilang taon, magpatuloy pa sa pagtatrabaho rito at pagsisilbihan yung pamilya ko at ng nasa taas. So sina Tatay Ron dahil nga, yun nga, kalungkutan at kagustuhan nila makasama yung pamilya. Mas pinili nila yun pero may choice naman sila, pwede naman silang bumalik ulit at tapusin yung kontrata dahil alam nila sa sarili nila walang katiyakan na magiging kinabukasan nila dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, nagnenegosyo ka, hindi naman araw-araw Pasko sa larangan ng pagnenegosyo pero still pinili po nila. So wala tayong ano doon, kumbaga an example ko lang, ibinahagi ko lang po para mas maunawaan nyo kung ano yung buhay talaga rito. Stress at minsan nadidepress ka. Yung tinatawag kong ano, yung self-emotion na mararanasan nyo rito, kakaiba. Never nyo mararanasan sa Pilipinas. Hindi ko kayo dinidiscourage, hindi ko sinisiraan ng Korea, pero talagang pag hindi matindi yung kapit mo sa taas, kapag hindi ka ganun ka sa mag-handle sa emotion mo, talagang bibigay ka. Maraming mga kababayan natin na umuwi nang hindi natatapos yung kontrata. So sana wag naman po ganun ha. Tapusin ninyo kahit 5 years lang o 10 years dahil dadating at dadating din yung time na uuwi tayo. So yan po yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon. So isa po sila sa patunay na talagang hindi biro yung pagtatrabaho rito. Dahil dito talaga pupunta ka lang ng Seoul, doon ka lang makakakita ng mga gusaling magaganda, ng mga city na masasabi mo mag-enjoy ka sa nakikita mo. Pero alos sa probinsya, puro factory. Yung iba, natutong uminom, natutong magsugal, natutong magbarkada. Kaya piliin nyo rin yung mga pakikisamaan nyo rito. Hindi lahat ng mga pinakikisamaan ninyo tutularin nyo o hindi lahat na nakikita yung naabutan nyo gagayahin nyo rin. So, maging responsable kayo sa mga bagay na ginagawa po ninyo, ha? Para hindi mauwi lahat sa wala yung mga pinagpaguran po natin o pinagpaguran po ninyo. So, senior ko naman po, binahagi ko kung gaano po kalungkot dito. Minsan yung mga amo dito, kahit Sabado-Linggo, nandito sila sa factory. Ganyan kaboring yung buhay nila. Hindi sila nag-stay kasama yung family nila sa tuwing Sabado at Linggo. Andito siya araw-araw. Minsan, iniistorbo niya kami sa pahinga, pumapasok sa kwarto, nagsasalita, kinakausap kami ng wala namang sense na paulit-ulit na lang yung tinatanong. So, ganyan sila. Ganyan ang ugali ng mga Koreano. So, ayan yung factory namin, guys. Andito ako sa gilid ng opisina namin, sa labas. So, dito na lang muna tayo dahil nakatsinelas lang tayo, medyo malamig. Kinuwento ko lang, guys, kung bakit yung iba pinipili nilang umuwi talaga. Kasi,
homesick na sila sa pamilya nila at hindi nila kaya yung may batang umiiyak pagpaalis na sila ng papasok na sila sa airport. Yung anak nila nakakadurog ng puso, ramdam na ramdam ko yun. So yun lang guys yung gusto kong iparating sa inyo. So dapat pagpunta po ninyo rito, bulol na naman, kailangan talagang well prepared ka. Handang-handa ka sa mundong papasukan mo. Hindi yung dahil sa ngayon, so, nandiyan ka pa sa Pilipinas, hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa naiintindihan dahil wala ka pa rito. So sana ilagay nyo dyan sa mindset po ninyo, sa isip ninyo, physically, mentally, emotionally, dapat well prepared po kayo. Handa kayong harapin anumang klaseng pagsubok na abutin nyo rito. Saglit lang yung panahon. Saglit, matatapos yung isang taon. So mabilis lang yan. Pagdating ng araw, gusto ko umuwi kayo na bit-bit yung pag-asa po ninyo para sa pamilya po ninyo, yung pangarap. Hindi man lahat, hindi man ganun kaganda magiging buhay natin, pero kahit paano may pagbabago. Unahin ninyo yung bahay at lupa kung wala pa kayong bahay at lupa. Dito pwede ninyo makuha yun, mabili yun. Magtiyaga lang kayo, galingan nyo, tsaka yun lang, huwag makalimot sa taas. So that's it guys. So salamat na naman. Nakapag-update na naman ako sa inyo kahit paano sa mga kaorasan na to. So maraming salamat sa pagsama na naman sa kwento ko ngayon dito sa South Korea, kwentong EPS factory worker. So that's it guys, see you again in my next video. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ko. Dito ko natatapusin ang aking kwento. This is Christoph TV Channel, buhay abroad ko dito sa bansa South Korea. Annyeonghaseyo.